Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Pag-asa nagbabala sa posibleng muling pagtama ng bagyo sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Pablo. Pinoy dapat tumingin ng pamanhin sa taong bayan sa pambabraso umano sa mga kongresista kaugnay sa RH Bill ayon kay Bishop Bacani. Tatanggapin, pero humingi naman sana ng paumanhin ng Pangulo sa kanyang ginawang pag-pressure sa mga congressmen. RH Bill ratipikado na ng Senado at Kongreso. Inaasang malalagdaan agad ng Pangulo. Hirit na Pasko ni CGMA sa Pampanga ibinasura ng Sandigan Bayan. Balitang pagkalakalan. DTI nag-inspeksyon sa mga pagawaan ng paputok sa Bulacan. Headlines. At sa ibayong dagat mga kasama, Obama muli pong dineklarang 2012 Person of the Year ng Time Magazine. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen! Ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ngayon ng Webes, December 20, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Sa kanan po ni kasamang Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DZRC 873 RMN Legazpi, DXOC 1494 RMN Osamis, at sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. RMN News Nationwide. Panahon. Kasama nagbabala po ngayon ang Pag-asa sa posibilidad na tumama rin ang pagpasok ng bagyo sa mga lugar. Ito ho yung bagong bagyong binabantayan. Sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Pablo sa Visayas at Mindanao, patuloy kasing minomonitor ng Pag-asa ang low pressure area sa may 200 kilometro ng silangan ng Mindanao na maaring maging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Pasko. Ayon sa Pag-asa, sakaling pumasok pa rin sa PAR ang bagyo, tatamaan ito ang lugar ng Visayas at Mindanao na sinalanta ng bagyong Pablo kung saan nag-iwan siya ng 1,000 patay. Kaya naman ngayon pa lamang pinaghahandaan ng Pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, ang tanging nakaka-apekto sa buong Luzon ay hanging amihan pa lamang. Lagda na lamang ni Pulong Noynoy Aquino ang kulang para tuluyan ang maisabatas ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Ito'y matapos marat na pikahan ng Senado at Kamara ang pinag-isang bersyon ng panukalang batas. Una rito'y nagpulong mga piling mambabatas ng 2 kapulungan sa Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang kanilang bersyon ng RH Bill.
kung saan ay napagkasunduan na tatawagin itong Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Nabatid na nanaig ang karamihan po sa probisyon na nakapalob sa bersyon ng Senado habang mainit ding pinagdebatehan ang ilang bahagi ng panukalang batas, partikular na ang bahagi hinggil doon sa sex education at yung pagkakalob ng contraceptive sa mga minor de edad. Sa bahagi ng Senado, bumoto pa rin kontra sa RH Bill sina Senate President Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Gringo Onasan, Coco Pimentel at Tito Soto. Sa Kamara naman, tagumpay na nakabuo ng quorum kung saan dumalo ang 224 na mga mambabatas. Idinaan po ang botohan sa Viva Voce kung saan nanaig ang mga pabor sa pagratipika sa RH Bill. Nasa mapipirmahan ng Pangulong RH Bill bago magpasko o bago daw matapos ang taon. Dinadala na ni Pangulong Noynoy Aquino sa daang liko-liko ang bansa. Ganyan po inilarawan ngayon ni retired Archbishop Emeritus Teodoro Bacani ang pamahalaan matapos ang ginawa nilang pambabraso sa mga mambabatas para mapadali ang pagsasabatas ng Reproductive Health Bill at ang pagbuhay ngayon sa usapin ng Divorce Bill. Sa interview ng RMN kay Bacani, ang pangakong daang matuwid noon ay unti-unti nang napupunta sa daang baliko matapos itong ipitin ng mga kongresista gamit ang kanilang mga pork barrel. Sabi ng ating Pangulo na tayo na sa daang matuwid. Bakit tayo ay dinadaan niya ngayon sa liko-liko? Pakinggan mo ang ginawa ng Presidente. Nakarangarit, sabi niya sa mga kongresista, bumoto na lang kayo. Basta according to your conscience, pero magbutuhan na kayo. Yun ang una. Ikalawa, sabi niya ngayon, ikalawang meeting, bumoto kaya sa inyong konsensya, pero kung ako ay congressman, bumoto ako ng yes. Ikatlo, hindi wala nang ganun. Sabi niya sa mga congressman, yes ang iboto ninyo. At di umano may mga dinadawit pa mga pork barrel. Nako, yun talagang hindi na daang matuwid. Daang liko na yan. Kasabay nito, sinabi ni Bacani na bukas naman ang simbahan na magpag-ayos daw sa Aquino administration matapos pong magkairingan sa issue ng RH Bill. Basta't kailangan itong humingi ng paumanhin sa ginawang pambabraso sa mga kongresista. Tatanggapin, pero humingi naman sana ng paumanhin ng Pangulo sa kanyang ginawang pag-pressure sa mga congressmen na hindi daang matuwid. Inuulit ko, daang baluktot ang tinahak ng ating Pangulo dito. Si retired Archbishop Emeritus Teodoro Bacani sa interview ng RMN. Yun hong divorce hindi kailangan sa Pilipinas. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report! Para kay Senator Panfilo Lacson, mistulang away na ang hinahanap nilang mga mambabatas kapag isusulong naman nila ang divorce bill matapos mapagtibay ang controversial na reproductive health bill. Ito ang reaksyon ni Senator Lacson sa panukala ni House Speaker Sonny Belmonte na isusunod nga ang diborsyo matapos makalusot na sa Bicameral Conference Committee at maratipikahan sa Senado ang controversial na RH bill. Ayon kay Lacson, wala namang gain ang divorce at hindi pa handa ang kultura at relihiyon ng Pilipinas para sa naturang usapin. Ang giit pa ni Lacson, hindi na kailangan ng divorce dahil umiiral naman sa Pilipinas ang annulment. Tiniyak din ni Lacson na kung tuluyang aarangkada ang divorce bill, hindi niya ito susuportahan. Kasama mo sa Senado, ako si Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa iba pang balita, makasama daang OFW, sasalubungin naman ng Pangulong Noy mamaya. Kasama natin sa balita live, Joy Sandra. RMN Report! OFWs mula Qatar at Dubai ang sasalubungin ng Pangulong Noynoy Aquino mamayang hapon. Bago mag-alas 4, lalapag sa Naiyawan ang Qatar Airways na may sakay na 350 pasahero mula Qatar. 350 hanggang 400 pasahero naman ang sakay ng Emirates Airlines mula Dubai. Ang presidential salubong sa OFWs ay taon-taon na ginagawa ng Pangulo ng Bansa bilang pagkilala sa kabayanihan ng overseas Filipino workers. Kasama mo sa Naiya Joy Sadra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Pangulong Noy po ay mamimigay ng mga pasalubong sa mga uuwing OFW na yan mamayang hapon. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Sasalubungin ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga umuuwing overseas Filipino workers sa NAIA Terminal 1 mamayang bago mag-alas 4 ng hapon. Ito ay base sa official schedule ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw na ito. Ito ay isa sa taunang ginagawa ng Pangulo kada sumasapit ang Kapaskuhan at inaasahan din na mamimigay ang Pangulo ng papremyo sa mga umuuwing overseas Filipino workers. Mga kasama ng Pangulo sa Presidential Salubong Pamaskong Handog sa OFWs 2012, ang ilang opisyal na mga tanggapan ng pamahalaan na nasa ilalim ng Department of Foreign Affairs,
na nangangalaga sa mga OFWs. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Teo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ibinasura po ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na Christmas Farlow para makapagdiwa ng Pasko sa Pampanga kasama ang kanyang pamilya. Patay sa siyam na payan ng desisyon ng First Division ng Korte kasamang ibinasura ang magkahiwalay na petisyon ni Arroyo at mga kapwa-akusado sa kasong plunder na sina Sergio Valencia, Manuel Morato at Benigno Aguas. Binigyan din sa desisyon ng kakulangan ng merito ng mga petisyon kasabay po ng pagigiit na ang kasong plunder isang non-bailable offense. Agad na mag-hain ng motion for reconsideration ang kampo ni Arroyo upang baligtarin ng Sandigan Bayan yung resolusyong nagbabasura sa 3 linggong holiday break nito. RMN Nationwide Report. Doomsday Countdown isinasagawa ng isang grupo sa Surigao City. Kasama natin sa Balita Live, John Estanyo, RMN Surigao. RMN Report. Grupong Israel, United Nations, Military Philippine Divine Government, tagatagdang magsagawa ng Doomsday Party bukas upang paghandaan ang end of the world. Ayon kay Mr. Berrano Tamayo na siyang batayong leader sa kulto, naniwala silang may kalamidad na tataba sa mundo sa December 21 base na sa kanilang interpretasyon sa Mayan kalendar. Dagdag ni Tamayo na halos 2 linggo nang naghahanda ang may 500 membro ng kanilang grupo na nakabase ngayon sa bulubunduking bahagi sa Lipata, Surigao City. Samantala, inilunsad din ang Surigao Cultural Heritage Center sa pagpunan ni Mr. Fernando Almeida Jr. ang Doomsday Forum na dinaluhan ng iba't ibang sektor sa lungsod. Ayon kay Mr. Almeida, hindi ba siya naniniwala sa Mayan kalendar, ngunit kailangan maghanda ang bawat isa dahil nakasulat naman talaga sa Biblia ang katapusan ng mundo dahil sa second coming ng Panginoon. Dagdag ni Almeida nga sa forum na pag-usapan ang mga pananaw sa bawat isa sa issue sa Doomsday na init na pinag-uusapan hindi lamang sa bansa maging sa Amerika. Inilunsad din ng grupo ang Doomsday Clock sa loob ng Museo ng Surigao Cultural Heritage Center upang ganap na bantayan ang Doomsday Prediction at Countdown bukas December 21, 2012. Kasama mo sa DXRS Surigao, John Estanyo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Sa Bulacan, 2 linggo bago ang bagong taon, sinimulan po ang pag-inspeksyon sa mga tindahan at paggawa ng paputok. Pinungulan ito ng Department of Trade and Industry katuwang ang lokal na pamahalaan. Sa sinagawang inspeksyon, hindi kahit po ang mga nagtitinda ng paputok na sundin ang mga gabay pangkaligtasan at siguraduhin daw ho. Mayroon silang fire extinguishers at iba pang kagabitan ng mga gamit sakali magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pinayuhan din sila na iwasan ang pagbili po doon sa mga smuggled pyrotechnics devices mula sa iba't ibang bansa dahil ito ang nagpapahina sa lokal na industriya ng paputok sa bansa. Dapat ito mayroong 163 na lisensyadong tindahan at 50 pagawaan ng paputok sa Bulacan. RMN. Mission 2013. Boboto ako. Para sa Mission 2013, kasama po natin sa Balita Live, Daisy Mangod, RMN, Cotabato. RMN Report. May bakbakang naganap kahapon sa sitio Daguapo, Barangay Dumamlas, bayan ng Datupiang malalawigan ng Maguindanao. Ito ang kinumpirma ni Colonel Prudencio Asto, tagapagsalita ng 6th Infantry Division sa RMN Cotabato. Ayon kay Colonel Asto, ang sagupaan ay sa pagitan ni Nadiang Daladas alias Quiapo at grupo ni Japal Abubakar alias Pal na dating pulis. Sa 10 minutong palitan ng putok ng magkalabang grupo ay isang sibilyan ang nadamay. Sinabi pa ng opisyal na nag-umpisa ang hidwaan ng dalawang grupo makakaraang barilin umano ni alias Quiapo ang isang kamag-anak ni alias Pal. Ipinaghiganti umano ni alias Pal ang pagkamatay ng kanyang pinsan na siyang dahilan ng engkwentro. Dahil sa insidente ay nagdeploy na ng tropa ang 45th Infantry Battalion sa lugar upang protektahan ang mga residente sa lugar. Wala namang nagsilikas na sa residente. Ayon pa kay Colonel Asto, may ginagawa na ring aksyon ng Datupiang LGU at PNP para i-address ang problema. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tata, RMN. Mission 2013.
Boboto ako. News abroad. Muling napili makasama ng Time Magazine sa ikalawang pagkataon si US President Barack Obama bilang 2012 Person of the Year. Ang pagkapili kay Obama ay dahil sa panalo nito sa nalipas na US election sa wala na mataas na unemployment rate sa buong Amerika. Noong 2008 nang unang mapili si Obama sa nasabing parangal at noong 2009 naman ay nalo ito ng Nobel Peace Prize. Live po tayo mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide, Webes na umaga, December 20, 2012. Sa mga taga Cebu, susunod dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso, Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Pwede nyo pong mapanood ang pagbabalita ngayong umaga alas 7 sa pagpunta lamang sa YouTube, itype ang RMN News Nationwide. Kasama nyo po serbisyo publiko sa ngalan ni kasamang Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Sa alas 12 o alas 7:18 na umaga. NLEX